na marami pong mga local promoters at financer ng bansang Japan ang dismayado sa mga naging fight selections nitong si Naoya Inoue sa loob ng 4 na taon. At ito ay humantong sa kaliwat kanang pagkalugi ng mga local promoters ng bansang Japan. Hindi po nakakakuha ang mga nasabing local promoters ng global pay-per-views. Well, kung titignan nga naman sa Amerika, yung mga fighters, malaki ang kanilang guaranteed purse. Ganun pa man ay hindi po nalulugi yung mga promoters ng Amerika. Parati pong ipinapalabas via pay-per-view. Ito yung hindi po nangyari dito kay Naoya Inoue dahil domesticated lamang yung kanyang mga naging laban humantong sa tuluyang pagkalugi ng mga local promoters. Ito po ay may pattern dahil laging etong si Bob Arum at si Turki Al-Sheikh ay nabiktima rin po ng malakihang pagkalugi sa mga naging laban nitong si Inoue. Well, isn't that stupid, right? I mean, Nagbigay ng detalye ang kampo nitong si Naoya Inoue patungkol sa kasado ng laban nito para sa isang tune-up fight sa pagtatapos ng taong pagkasunduan. Initially, nagagawin sa featherweight division na kung saan ay sa last minute daw ng kontrata, nagkaroon ng pagbabago at ang pagkasunduan na sa super bantamweight na lamang or sa 122 limit gagawin ang naturang laban nitong si Inoue. Ganun pa man ay hindi pa po pinangalanan ng kampo nitong si Naoya Inoue kung sino ang naturang fighter. Kung titingnan po yung pattern ay mainit ang matchup gustong may kasana ng mga Japanese boxing fans. Kung saan itong si Cuadro Alas ay isang magandang timing para makalaban bilang isang tune-up fight nitong si Inoue. Ganun pa man, ito po yung perspective lamang ng mga Japanese boxing fans. Tumataas yung tsansa na itong si Cuadro Alas ang tinutukoy ng kapo nitong si Naoya Inoue na magsisilbing kanyang tune-up fight. Dahil kung titignan po, itong si Cuadro Alas ay lumalaban po sa dalawang division, sa featherweight at sa super bantamweight.